Alam nyo, gaya-gaya po ako. Sige po. Maraming salamat. Emily, saan ba kita napanood? Ikaw ang ginaya ko eh. Emily, ano na nga yung channel mo kasi sa'yo ako gumaya eh. Gaya-gaya ko. Oh, Emily. Mabuti kapag ginagaya kita. Yun ang gagaya, yun ang yung gumagaya, yun yung ano. Sige po, magtanong na po tayo. Huwag na kayong magtanong na magtanong, sumubaybay na lang kayo, magbasa kayo dyan. Balik na naman static. Okay na static, kung ayaw nyo na makinig, huwag na kayo makinig. Paulit-ulit tayo sa split. Kanina yung kunwari lang introduction yun. Gaya-gaya daw ako eh. Baka sa kanya ako gumaya eh. .2 like po tayo. Yan. Ang mabuting ginawa ni BBM, mayroon nasa DepEd pa si Sara. Sir Badong, why na contempt si Morales? Ayaw kasi niyang sumagot ng straight eh. Hindi, ganito po yan. No? Pinagpilitan po ni Jinggoy. Ang nagpa-contempt po si Jinggoy. No? Rules of the Senate po yun. Handa naman po si Morales na ganyan. Ganyan po talaga. Pero kayo po ba, pinagbintangan po siya ni Jinggoy na nagsisinungaling? Pero kayo po ba maniniwala kay Jinggoy? David Pomeranz, mas maraming nagawa mas maraming nagawa po si PBBM kaysa sa previous administration. Opo, tama po. Suko na po kami. Pero nung panahon po ni Tatay Digong, hindi po namin binabanggit si Pinoy kada may ginagawa kami. Dahil super lalaki po ng ginawa eh. Pwede naman talaga yung mas marami kang gawin. Di ba? Totoo naman yun eh. Halimbawa, si Tatay Digong nagpatayo ng 10 tulay. Si Pangulong Marcos nagpulot ng 100 basura. Ano po mas marami? 10 o 100? 100. Kaya ganun po yun. No? Yung nakukuha niyo po? Ganun lang yun. Halimbawa po si Tatay Digong nagpagawa po ng 100 tulay. 100 kilometrong 100 kilometrong kalsada at mga tulay. 100 lang po. Halimbawa lang po si PBBM po ay namigay ng 1,000 ayuda. Nagbigay sa 1,000 mamamayan. O di mas marami nga po nagawa. Kasi 1,000 yun eh, 100. Kaya lang po, nung panahon po ni Tatay Digong, hindi po namin sinisiraan si Pinoy. Para po maipagmalaki yung ginagawa ni Tatay Digong. Di ba? Nagtatrabaho si Tatay Digong ng malalaki. War on drugs. No? Ang dami pong komunidad na tumahimik. No? Pagkatapos po, hindi po namin nababanggit si Pinoy. Di ba? Hindi po namin, yun po ang patunay na talagang may proyektong totoo. Kasi hindi na namin kailangan siraan Hindi na namin kailangan siraan pa si Pinoy para lang may pagmalaki yung war on drugs. Hindi namin kinakailangan siraan si Pinoy para may pagmalaki yung build. Hindi namin nabanggit si Pinoy nung panahon ng pandemya at namigay kami ng ayuda. Ang gobyerno ni Duterte. Di ba? Wala po akong sinisisi. Yun po yung sinasabi namin. Para kami magtrabaho, wag manisi.
Kasi dilawan moves yan eh. Para mag-appear ka na mas magaling sa dating administrasyon, sisihin mo siya. In the first place, hindi na namin kinakailangan sabing mas magaling kami nung panahon, mas magaling si Tatay Digong kay Pinoy kasi incomparable eh. Trabaho lang. Eh ayaw nyo magtrabaho. Actually, wala nga kayo may pagmalaki talaga eh. Ano talaga may pagmamalaki nyo? O ang dami nyo riyan nakalubog. Lumitaw kayo. Magbigay lang kayo ng 3 maipagmamalaki nyo. Na kasi kami, anytime, kahit nakapikit isang mata ko, kaya kong magsalita. Build. War on drugs, NTFL ka. Alam niyo ang katotohanan? Ang pinaka may pagmamalaki ni Pangulong Marcos, yung mga itinuloy niyang proyekto, NTFL ka, no? Build, yung mga tinutuloy pang programa. Easy, pampakalma. Sabi po ni Beth Rorden. Thank you very much sa 499. Kuya Bats watching from Vermont, USA. Okay, magpakape na po kayo ha. Pwede po magpakape rin. Hindi po pinagbabawal ang pagpapakape. Baka nakakalimut tayo. Kala natin bawal na. Di po ba? Yolanda. Ipagmalaki mo muna. Ito nagawa namin sa Yolanda. Si Duterte wala. Pwede pa yun. In the first place, kaya mo nga binabanggit yung dati dahil wala ka rin ginagawa. Tot mo bukbukin cheese. Pomeran, sorry, gets na kita. Boss, plano daw ni Quezon palitan si Senator Bato as chair. Kahit na ano pa pong gawin nila, bistado na sila eh. Kaya sila nariyan, di ba? Para mapatigil yung komite. Eh kaso hindi titigil eh. Si Kumar wala pa eh. Gusto pa nga nilang buwagin ng NTO, di ba? Ngayon, pinagmamalaki nyo na yung NTFL-CAC. Dati gusto nyo buwagin. Sa totoo lang, yung pinagmamalaki pa lang wala pa kayong sarili. Panay continuation lang. Yung hindi nyo kinontinue, doon tayo may problema. Huwag kayong mag-alala. Problema ba gusto nyo? O yun, hindi nyo pinigilan si di ba? Hindi nyo naisip. Kasi makitid eh. Late masyado. Mabagal, slow. Slow tong administrasyon na to. No? Kaya hindi naisip na magdudulot ng malaking problema. Buti pa si Badong naisip ko na yan eh. 'Di ba? Anong gagawin ni Tiberos diyan? Bakit magbibigay ng krudo? Ibig niyo sabihin pumunta mo yung isda diyan, wala silang krudo pabalik. Ang ibig niyo sabihin, yung mga mangingisda natin, papunta lang yung krudo. Pagpabalik, magpapahangin na lang. Putang ng katarantaduan. Di ba? Nangisda ka nga eh. Pati yelo, meron niya mga yan. Dahil hindi po pwedeng yung mapapangisda nila, hindi nila yayeluhan. Eba di Makulangan, thank you very much sa 249 pesos na pangkape. Tapos mamimigay kayo ng mga krudo, ng mga cup noodles at kung ano pa yung pinamimigay nyo sa mangingisda doon sa Baho de Masinloc. O tignan nyo ha. Bakit sila nagpunta ron? Nakakapangisda pa ngayon. Huwag kayong mag-alala. Sa pronouncement ng China, manghuhuli ng trespassing. Nakalimutan ni BBM na baluarte ni Pinsan Romualdez na apektuhan ng Yolanda. Dapat nga tanungin nyo eh. Ang dami ng ayuda, bakit wala pa rin nangyari sa iyo? Ibig sabihin, nagaganap sa Yolanda, ikaw presidente. Gawin mo. Ang sabi ni Pangulong Duterte, stop complaining. Yeah, stop complaining. Kasi presidente ka ng Pilipinas eh. Kung anong gusto mo, gawin mo. May nakita kang, yung Yolanda, walang mga Oh, stop complaining. Tugunan mo yung mga problema ng biktima ng Yolanda. Bet Corden, salamat. Hi, Sir Buds. Kasi,
Anong gusto niyong gawin? Sumakay ng ano, ayaw niyo naman magbitaw sa pwesto. O, 'di ba? Ayaw niyo palang lutasin, eh. Yung Senate President pro tempore ng Pilipinas, eh, convicted felon. Tapos yung nag-administer ng oath niya, eh, Android Senate President naman yun. So, dapat null and void yun. Huwag kayong mag-alala. Kaya nga dapat ipanalo natin yung lahat ng senador ni PRRD para makuha natin yung Senate presidency. Di ba? Para makuha natin yan. Martin Romualdez, the political genius. Sa sobrang political genius niyan, tignan nyo po, 0.4 ang kanyang rating. The worst president of all time sa Pilipinas, si Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Isabel. They're building up cheese. Escuderos and alternate to Tamba. Magbantay po tayo, baka tayo mabigla. Eh, ano ngayon? Mananalo ba yan? Wala po yan. Nagsimula nga siya ng Senate Presidential niya, niloloko tayo eh. Wala raw kinalaman yung Malacanang. Pinagbubula mo kami. Ayan, no? Nilaglag ni Mig Zubiri. Bakit siya natanggal? Ito sinabi ni Mig Zubiri, ulitin ko lang. Ayan pala sinabi niya, no? Walang papel sa kudita kay Mig Zubiri ang Malacanang. Sabi ni Chis Escudero, utot mo. Ano po sabi ni Mig Zubiri? Kayo na po. Kasi siyempre, salita mo versus salita niya. Di ba? Ito po sabi. Bakit siya natanggal? Una, gusto ba talagang umalis ni Zubiri? Hindi po. Hindi niya gustong umalis. Sino bang may ayaw sa Senate presidency? Kaya siya nag-resign dahil tatanggalin na siya eh. Ano sabi ni Zubiri? Bakit siya natanggal? I failed to show. Hindi, ulit. I failed to follow instructions from the powers that be. Hindi po kami nagsalita niyan. Ang translation niya sa Tagalog, ako ay hindi nakasunod sa mga makapangyarihan. Alam niyo na kung sino yung mga yan. Kay Mike Abe, hindi siya sumunod kay Mike Abe. Sino po ba may kapangyarihan? Di, alam niyo na, di ba? Yung mga taga-Malacanang, kayo naman, no? Wala na po yung epekto yung PDEALIC, eh. Sabi naman sa inyo, ano po ba, ito magtapatan na tayo. Ano po ba ang tingin yung maidudulot ng PDEALIC? Babagsak yung gobyerno dahil sa PDEALIC? Matagal ko na pong sinasabi, bahagi po yan. Pero na-expose na po sila. Ang dami na po na-expose sa PDEALIC eh. No? Una, na-expose na gusto nilang pigilan yung Senate hearing. Bakit nila gustong pigilan? Ikalawang na-expose, may ugnayan talaga si Ochoa at si First Lady. Oh. Ikatlong na-expose, dahil sa ayaw nila, takot sila na sa paglalantad ni Morales na hindi na po mabubura sa mga tao. Ha? Hindi nyo na kayang burahin sa mga tao yung mga sinabi ni Morales. O ano na po? Siya ay pinagbantaan through Picoy at binabanggit yung Kumar at yung Lam. Malinaw na po sa tao yan eh. Yun na po yung papel nun. Tumigil man ngayon yung PDEALIC. Nagawa niya na yung kanyang papel. Parang si ano yan, di ba? Sino ba yung pinsan niya? Si Juan Bautista. Napigilan ba ng pagpatay kay Juan Bautista? Pinatay si Juan Bautista, di ba? Napigilan ba yung pagdating ni Jesucristo? Hindi ko naman sinabing mamamatay si Morales. Hindi po yung ibig ko sabihin. Yung PDEALIC. Isa lang po yan sa mga ano. Huwag niyo pong burahin kasi sinasagot ko po sila. Ano po masasagot natin? Nagbabasa na po ako eh. Pag nagbabasa na po ako, pakiusap lang po. Huwag niyo na pong buburahin sila. Kasi gusto ko silang sagutin eh. Paano ko sila masasagot kung binubura nyo?
Hindi na po mabubura sa tao yan eh. Di ba? Nagkakasakit pag iimbitahin sa Senado. O ano ba ibig sabihin nun? Ano ba sinabi niyan G-Shop na yan? Gusto ko pa kasi sumagot eh. G-Shop, asan na yan? Pakiusap lang po sa mga moderator, ha? Pag yung ano lang po ako, okay lang. Pero pag ganitong nagsasagot na ako, ano ba sinabi niyan tukmol na yan? G-Shop. Baka naman masagot natin yan eh. Gumanda pa topic natin. Okay. Na-head mas role si John the Baptist. Pero tuloy pa rin si Kristo. Ganun lang po yun. Hindi po ending yan. Hindi po yan yung simula. Di ba? Hindi po yan ang simula. Hindi simula yung Pideya. Sir Badong, kailan mahulog kumunoy budulman? Wala po tayong gano'n. Sabi nga sa inyo, ito po ay matagalang struggle. Eh kung mainipin po kayo, alam nyo po ba na panahon pa ni Lapu-Lapu, unang dating pala na Kastila, nakipag-struggle na tayo. O, ilang daan taon yun? Daan taon na. Ito, 2 years pala, naiinip na kayo. Binibi ni Jinggoy si Ochoa, sinabihan na Senator Baden na give him time to rest from COVID kaya pinauwi na. Wow, ang lakas niya kay Jinggoy, di ba? Alam niyo, panay ano po yan eh. Hindi po yan mahalaga eh. Ang mahalaga po, may revelasyon ba si Ochoa? Meron. Ano? Mahirap po kasi pag wala kayo nakikita. No? Dalawa po kasi ang tumitingin eh. Parang yung half full, yung glass is half full. Yung isa naman tumitingin, the glass is half empty. Di ba? Ganun lang po yun eh. Depende sa pagtingin nyo. Kung galit kayo kay Bato, wow, pinakawalan na si Bato, wow. Hindi po ganun eh. Napatunayan po natin yung matagal nang kumakalat na may ugnayan si Ochoa at si First Lady. Oh, hindi pa ba maganda yun? Manya ka daw, Kuya Bats, dumidila ka daw ng follower. Si Raul, di, ang tanongin nyo sa kanya, naniniwala ba siya ron na ako ay manyak? Minanyak ko na ba siya? Alam niyo po ang manyak. Di ba kaya ang manyak, hindi mo napipigilan ang sarili mo? Ibig sabihin, marami kang beses na ginawa mo yung mga bagay na yan. Eh dapat marami na silang source. Eh yung source nila, hindi ko minamanyak eh. Yung source nila na pagsabihan, yung mga nagdudukit sa akin nga tayo mga source ng mga yan. Diba? Ganun lang po yun. Sir Boss sa piso, yung binubura mo, magaganda naman mga comments. Boss Buds, parang Josepidal case envelope. Inaanak kasi ni Bonggit sa kasal yung bagong Senate President. May tumatak na dahil sa Fidelix are all clearly connected. Correct! Di ba? Magkakaugnay sila lahat. Oh. Alam na natin ngayon kung sino yung naninira dito sa Pilipinas. Walang hindi naman nila napatunayan na hindi po gumagamit yung presidente. Di ba? Parang katulad lang yan sa tanong ko, Maricel, indirect question, pero nakuha ang information na gusto makuha. Correct. Inday Bidak, maganda ba yung sabihin ni boss na manyak si Boss Buds? Okay na yan, okay na. Huwag niyo nang ang gusto ko lang sana, kasi kaya ko pong sagutin eh. Sana po ito sa mga susunod, pagka pwede na akong sumagot, hayaan nyo na po ako. Kasi ako naman magbubura niyan. Okay na po yun. Huwag na po kayo magtalo kung sinong tama sa inyo. Good PM Sir Buds, nagpasalamat tayo na si Digong naging presidente sa panahon ng pandemya dahil kung iba nakaupo. Kung halimbawa ngayon yung nakaupo, anong ginawa ni Digong nung nagkaroon ng wala namang pandemya, di ba? Yari tayo dyan.
May mga ginawa po si Tatay Digong na siya lang po nakaisip. O Tolentino, mangkanor ba ako? Namangkanor na ba kita? Bago mo ako sabihan. Di ba? Susan, namangkanor na ba kita? Bata ka ba? Teenager ka ba? Estudyante? Namangkanor ba kita? Bago mo ako sabihan namangkanor. O, baka ikaw ay nakikinig lang sa mga nagpapantasya sa akin. No? Namangkanor na kita. Uso kasi yung ano, di ba? Person experience ba yan? Kasi hindi ko check eh. Di ba? Baka nga. Baka nga ako si Mang Kanor. Person information ba yan? Na Mang Kanor ba talaga kita? Kasi kung nakikismis ka lang na sila Minang Kanor, dapat tinanapan mo naman. Di ba? Dapat tinanapan mo naman. San ba yung video niyan? Alam niyo po, ito po sa mga nagsabing mangkanor ako. Okay lang po yan. Hindi po ako napipikon. Sa mga nagsasabi pong mangkanor ako, si Mangkanor po, kaya nakilala yan sa mga video. May mga estudyante siyang nakarelasyon, di ba? Sana yung kung hindi ko kayo minangkanor, sana man lang hinanapan nyo sila ng video ko na minangkanor ko sila. Di ba? Kasi si Mang Kanor puta nakita natin yan eh. Yan talaga eh. Yan talaga yan eh. Ako very willing ako eh. Pag nakakita kayo na Minang Kanor ko yung nagsabi sa inyo. Kasi iba po yung pangarap eh. Kung ikaw mismo nagsasabi na Minang Kanor kita, okay yun. So pakita mo na lang video. Di ba kasi hindi po ba mas kasiraan ko yung magpakita kayo ng video kaysa sabihan nyo lang ako? Evain Loha, thank you very much sa 50 Hong Kong dollars. Sa mga nagsabi pong Mangkanor, sabihin nyo po na kayo minangkanor ko na. Baka naman pinapangarap nyo lang ako na mangkanorin ko kayo. Kayo naman. Pag kinuwento lang po sa inyo, hanapan nyo po ng video para hindi kayo mukhang tanga. Mukhang tanga na nga yung mga vlogger nyo, nagmumukhang tanga pa kayo. Yan, kapapakinig nyo sa mga vlogger nyo mukhang tanga eh. Badong Mangkanor Aratilis. Louie. Isa pa to. Siguro naman, hindi kita mamangkanor. Kawawa naman kayo. Alam niyo, ang dali niyo pong utuin. Ang sarap siguro habang nanonood kayo, no? Sabay-sabay ba kayo nagdudukit? Yung malalaki sa puwet, yung mga babae, alam niyo na. Sabay-sabay ba kayo pag may topic na Mangkanor ako? Nagdudukit kayo? Ano ginagawa niyo pag kinukwentuhan kayo ng Mangkanor ako? Pag ginawan ako na nilagyan ako ng laway, anong ginagawa ninyo? Maano ko lang nga, kasi may mga mental disorder yan. Una, naniniwala kayo. Ako pag sinabi, alam niyo ba, manyak pala yan si ganun, yung naglalaba, yung maganda. Talaga? Sige nga, kwento mo nga. Ganun ba kayo pag nagkwentuhan tungkol sa akin? Mangkanor yan si Badong. Talaga? Talaga? Yung ginawa? Puwit. Nagdukit sa puwit ang putya. Kuya Bad, sinisiraan si Bato ng ibang DDS vlogger. Bakit? Alam mo, sino ba yung nagtanong nun? Ako hindi ko alam kung may sumisira ka ba to. Pero kung bakit sumisira, kung totoo yan na may naninira na DDS vlogger ka mo, bakit hindi mo sa kanya tinanong? Bakit sa akin mo itatanong? Ano ideya ko dun sa iniisip niya? Kayo naman. Louie. Naku, dinagdagan pa ni Louie. Gustong sumikat eh. Dukit. Louie. Lolo. Petis nila yan, boss. Sinala ko, tinira.
Naawa ako sa inyo eh. Hindi hindi na po ako naasar. Alam niyo po, ganito po yung pang-asar. Yung nakita niyo ng asar, hindi, yung nakita niyo naasar ako, effective. O pinagtatawanan na namin kayo. Hindi po effective eh. Nakakatawa na kayo eh. Una, uto-uto kayo. Di ba? Wala kayo napanood na video tapos mangkanor ako. Doon natin itanong kay Attorney Badong ni Morales. Mahilig mag all by myself si Mang Kanor. Meaning boss, effective ang vlogger nila kasi, oh tama, uto-uto kayo. Uto-uto kayo doon. Ang laki siguro ng views noon, no? Nakakaawa kayo, inuuto lang kayo ng mga vlogger niyo. Ang problema, mako-convert ba yung pagkauto nyo sa boto? Hindi. Mali kayo ng banat. Ako, binibira ko. Tignan nyo. Tanong lang, tingin mo bigo si Dinggoy at sangad nilang posisyon dahil ayaw na makapangyarihan sa po? Ako, nung una, tinitignan ko no? Paligsahan niya si Dinggoy, kanino kaya ibibigay? Sa isip ko lang, kanino kaya mapupunta yung Senate presidency? O alam na natin ngayon. Kasi, inaaral ko kanina, hindi ko nalang sinama sa vlog eh. Malamang kaya hindi, masipsip si Jinggoy, di ba? Mas marami siyang banat, di ba? Bakit hindi siya ginawang Senate President? Kasi umayon siya na i-contempt si Picoy. Umayon na i-contempt si Picoy. Kuya Bad, sikat ka, Attorney Vincent Badong. Hi, Shirey Vlog. Yan, Crisostomo, Simon. Uy, ang dami nanonood. Magpakape po kayo. Huwag po kayo mahiya. Ano ginawa ni BBM na magkasakuna sa Davao? Correct. Mga haters dito, wala kayong bilang mga pang-asar nyo kay Boss Boss. Alam nyo po, hindi kayo effective ngayon. May mga effective po kayo dati, nagagalit ako niyan. No? Mangkanor! Hindi, pinagtatawanan ko na kayo. Alam niyo yung paulit-ulit na walang basehan. Siyempre, pag sa una kang pinagbintangan na hindi totoo, magagalit ka eh. Ay, paulit-ulit ka lang, Louie. Mag-ano ka naman, iba naman. Mangkanor pa mo, mangkanor ka daw, mangkanor. Iba naman, yung para hindi nahalata na bobo ka. Naputol. Diyan sila, low bat yata, boss. Hindi. May ano. Sige. Hindi, okay na po. Okay na. Balik na po tayo. Okay, alam po ninyo, natutuwa po ako dyan kasi pagpasok ng mga yan, nanonood po ng mga ads yan. Hayaan nyo na po kumita ako sa kanila. Okay? Hayaan nyo na yun na kumita ako sa kanila. Wag na sila, sayang din yan. Di ba? Nagagawan si Virus at Jinggoy pero mas nasulot ni Cheese si Hart kaya siya na Senate President. Pero seriously, dilaw na ang may control ngayon sa Pinas, whether we like it or not. Tingnan po ninyo, yung si Tindi, no? Si Leni Robredo. Nagagalingan na kay BBM. Pater, subukan mo boy at gagawin kitang itik, gago ka. Ala Jim Paredes. Boss Buds, pislitan si Subiri dahil inuoan daw ang Chacha sa... yan pa pala isa. Pati yung Chacha, di ba? Yung Chacha po, malamang po yan, no? Yung sa Israel, sa Iran. Hindi kilala naman po ng Iran kung sino yung kalaban nila. Pubuelta po yan, naalala nyo yun. Ang tindi ng mga na kinakabahan ako sa mga... Good evening, Boss Buzz. Lumuluwag na talaga ang tornilyo dahil sa pulburon. Wala nang talab yung banat nyong Mangkanor kasi harang hawa na yan kasi lilipas din yan mode.
Wala pong epekto, eh. Nung una kasi nakakaasar, 'di ba? First time ko masabihan. Alam niyo 'yun, yung wala ng katuturan. Buti sana kung may bago silang babaeng na interview, 'no? Gurgur talaga mga signal ng mga DDS vloggers. Kuya Bads, palapit mo ulo. Nag-aagawan si virus. Ulit-ulit na tayo, ah. Boss Bads, umabot ka na ng 2K viewers. Dati 1K lang. Congrats, boss. Mabuhay mga DDS. Yan. Prince Harry. Bakit ganun? Nasaan ang aking analytics? Louie, ikaw ba yan? Arnold Clavio. Hindi na nga natin ngayon na po ako inaantok. Alam nyo, nanghinayang ako kasi sa namin. Masaya kasi mukhang nakakapanghinayang lang kasi 3 araw kami sa Baguio, halos hindi kami nakalabas. Konting-konti lang yung labas namin, yung pangalawang araw lang. Pero masaya na kasi nakakulong kami sa kwarto ni Mrs., 'di ba? Nagkukuwentuhan lang kami, Yung marami naming kuha, ginawan ko ng ginawa na reels. Kaya maganda rin po ang kinalabasan, 'no? So yung mga trip ko po, na lang, alam ko hindi ang hirap pagkitaan ng mga trip, eh, kasi hindi po tayo magaling masyado sa mga editing. Kaya ginagawan ko na lang na reels. Reels sa FB tsaka sa Lakbay Badong shorts. Ginagawan ko na lang sila ng shorts. So para makita niyo yung mga pinupuntahan kong lugar, mag-subscribe kayo sa Lakbay Badong. Naroon lahat-lahat. Tsaka yung mga luma, nakita ko na yung dati kong channel, gumawa pala ako ng channel. Alam ko mga ilang araw lang akong gumawa. May 3 kong video doon na nagawa doon kasi nung 13 years ago. Hanapin niyo. I-share ko po 'yun sa Lakbay Badong para makita niyo po. Pati yung dati kong trabaho noon. Ayan, naroon. 13 years ago, ano yung trabaho ko. Medyo payat days pa. Kaya lang siyempre yung mga camera noon malalabo pa, eh, di ba? Malalabo pa mga camera noon kaya malalabo. Anyways, hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Uy, Amik UK. Nagpakape ng 499 na pounds. Hindi lata na planado ang galawan kasi taking lang Senate pro tempore, andyan agad ang present at umakyat sa taking ang 2 anak ni Boy Convict. Tignan nyo. Walang kamalay-malay, di ba? Nag-honeymoon si Kuya Buds. Opo, Tay Amik. Baka si Jingo ipalit kay Bato, baka di na makalabas si Morales. Salamat, Tay Amik. Hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat. Kita-kita tayo bukas. Sa boxing, bawi po ako. Mula bukas gagawa ang aking ang aking po tawag diyan, live. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Badong Aratilis. Paalam. Bye-bye. Thank you very much. Bye. See you later. Ay, hindi pa pala ako tapos.